Bakit kailangan wala sa tao ang pag-asa mo? Bakit kailangan sa Diyos lamang? Sino ba naman ang hindi sasaya at hindi aasa kapag pinangakuan tayo ng taong may capacity to help, able to give an opportunity na feeling natin sagot na sa problema natin o kaya answered prayer ba? Pero aminin natin, karamihan sa atin nakaranas ng salitang pinaasa. Dahil may mga taong nangako sa atin, pinangakuan tayo na magbabayad sa atin ng utang, tutulungan ka makapagtapos ng pag-aaral, pinangakuan kang makakapasok sa trabaho, pinangakuan kang tutulungan makapag-ibang bansa, pinangakuan kang papautangin ka, pinangakuan kang tutulungan ka sa business mo, mag-i-invest raw sa'yo, magsusupport sa ministry mo, nangako sa'yo na tutulungan kang makabangon muli. Pero ang ending, pinaasa ka lang, maling pag-asa. Now, let me share this testimony. Noong nagsisimula pa lang kami sa business, may mga tao nangako sa amin. Ang isa nangakong, ako ang bahala. Bibigyan ko kayo ng magandang location. And because we know that that person has authority and really capable to fulfill his promises, umasa talaga kami. Ang ending ayon, hanggang umasa lang, hindi nangyari. Meaning naging biktima rin kami ng paasa o maling pag-asa. Kami pa ang nasisi sa huli. Medyo nalungkot kami doon, pero okay lang because at that time, unti-unti naman na na-establish ang faith namin kay Lord. Sabi ko sa business partner namin, okay lang yan. God has a greater plan for us. Hindi yan para sa atin, may mas magandang location na ibibigay sa Lord. Eto pa, may nangako din sa amin dahil hindi kami familiar noon sa business process or nang even gumawa ng proposal sa business at kung paano gumawa ng tamang price quotation, may in-approach kami na friend namin. Sabi namin, malapit na po makomplete ang papers namin. Pwede po magpa-guide kami sa iba. Sabi sa amin, sure, mag-ask lang kayo. Iga-guide ko kayo. So ayun, dumating ang time na may mga questions kami. Need namin ng guidance because that person was knowledgeable enough sa business na ginagalawan namin. Almost same industry kasi. Kung baga expert talaga siya doon. Nung nag-ask na kami, dead man na kami. Hindi talaga kami nag-guide. Umasa kami. Ayun, pinaasa lang talaga kami. False hope ba? Pero wait, because of that situation, mas lalo pa kami napalapit sa Diyos. Mas lalong kumapit sa Kanya. We realize this. If the people who promise to help us fail to fulfill the promises, it's okay. God is more than able. If no one is willing to help us, it's okay. God is more than willing. God Himself will be our guide. Wala sa amin nagturo, si Lord talaga. Di namin namalayan, natututo na kami. Pinaasa man kami ng tao, pero never kami pinaasa lang ng Diyos. What He promised, He fulfilled. Psalm 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Psalm 121 verse 1 to 2. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Isaiah 49:23. Then you will know that I am the Lord. Those who hope in me will not be disappointed. Jeremiah chapter 17 verse 7. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Let us put our trust in Him, not in men. People have limitations, but God is limitless and all-knowing. Huwag kang mawala ng pag-asa kung pinaasa ka ng tao. God is simply redirecting your focus, inviting you to put your trust in Him. Walang sino mang nagtiwala sa Diyos ang nabigo.